Hindi pa man nagsisimula ang preliminary investigation ng Department of Justice, nanumpa na sa kanilang mga isinumiting counter affidavit ang magkakapatid na Senators Mark at Camille Villar, pati na rin si Manuel Paulo Villar. Para ito sa inihaing reklamo ng Securities and Exchange Commission hinggil sa kinakaharap na reklamong market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Bukod sa magkakapatid, kabilang din sa mga respondent ang kanilang mga magulang na sina Manny at Cynthia Villar na naghain naman ng verified manifestation in motion na itinuturing ng DOJ bilang counter affidavit. Nauna ring nanumpa sa kanyang isinumiting affidavit noong April 8 ang isa pang respondent na si Virgilio Villar. Inaakusahan ang kanilang pamilya at ang kumpanyang Villar Land Holdings Incorporated sa umunoy pagpapalabas ng maling impormasyon at paggamit ng insider knowledge upang maimpluwensya ng galaw ng presyo ng kanilang shares. Posible umano itong paglabag sa Securities Regulation Code. Bagamat itinanggi ng pamilya ang mga alegasyon, nangako sila na susunod sa lahat ng legal na proseso ng ahensya. Basically, he denies any wrongdoing. All actions were made in good faith and to ensure transparency. There's absolutely no evidence of fraud or identity. And is fully cooperating with the investigation. He actually welcomes the opportunity to address the allegations against him through the proper legal process, and he's confident that a fair review of the facts will show that the charges have no basis. Kumpiyansa rin ang mga Villar na mapapatunayang wala silang nilabag sa batas kung patas umanong susuriin ang kanilang kinakaharap na reklamo. Para po sa Villar Land Holdings Corp. At yung mga individual na directors at officers, we maintain that they did not commit any wrongdoing. And we also would like to thank the DOJ panel because as we told them, we will fully cooperate to a fair and impartial investigation, one that is grounded in due process and one that respects the rights of individuals. So we are here to clear the name of the company and clear the name of the directors and officers impleaded in this case. Humiling ang SEC ng hanggang May 20 para magsumite ng kanilang reply affidavit sa sagot ng mga Villar. Pero itinakda ng DOJ ang deadline ng pagsusumite sa May 13. Ito man ay consolidated o magkakahiwalay na tugon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.